Magandang umaga sa inyo, Joel at saka Weng. Kamusta tuhod nyo? Ang tagal yun nakatayo kagabi, Senator. Apat na oras, matindi, matikas pa rin. Ano? Pero tama bang isipin na ano ba, wala na, patay na ang impeachment complaint? Kasi yun ang sinasabi ni Senator Risa Ontiveros kanina sa aming panayam. O meron pang mga naniniwala na kapag ni-reverse ng Supreme Court ang kanilang sarili, kaya pang hugutin po yan doon sa archive. Ano ba ang tamang impresyon doon, Senador? Tama naman yan kung magkaroon ng milagro na hindi inaasahan. Merong 8 maestrado ng ating Korte Suprema na binaligtad ang sarili. O di pwedeng mabuhay yun, Joel. Pwede Weng. pang hugutin sa archive. Kasi sinasabi ni Senador Risa, napakahirap daw po hugutin yung mga Kailangan naka-archive daw ng daw. majority vote, Kailangan parang Senator. majority vote, Senador Dante. Alam mo naman yan lahat, pinahihirap niya eh. Paano namang maghihirap yun pag sinabi ng Korte Suprema, we are reconsidering the decision. Di bubuhayin uli. Napakasimple naman nun eh. Pero sa tingin niyo, boboto yung mga senador na bumoto kahapon na i-archive, na hugutin sa pagkaka-archive yung impeachment complaint? Hindi na sila magbabago o magbabago sila ng position eventually? Ang ibig mo sabihin, pagka nag-reverse ang Supreme Court, Yes, bubutuhin pa namin yun. Yes. Hindi na bubutuhin yun sapagkat ni-reverse nga ng Supreme Court ang sarili kung talagang mangyayari yun. Mhm. Di ibig sabihin, itutuloy ang impeachment. Automatic dapat yon. Magiging automatic yun, bagamat mayroon pang isang issue na pinag-uusapan dyan Ano po? sapagkat kinwalify ko bago ko ipagpatuloy ang aking pagsasalita Mhm. na yung impeachment proceedings na ginawa noong 19th Congress Senate Mhm. hindi naman nakatawid do sa 20th Senate na ngayon ay kinabibilangan ko. Kaya kailangan tingnan pa rin yun. Kaya bago ako magtapos, pinilit kong ipaunawa yun Mhm. na mayroong isang issue pa doon na hindi nase-settle. Sapagkat yung impeachment proceedings na pinasimulan noong 19th Congress, Mhm. kasamang namatay nung mag-expire ang 19th Congress noong June 30, 2025. Isa yun na dapat na isaalang-alang. Continuing body naman daw po ang Senate. Ayun na sinasabi nila sapagkat ang ginagamit nilang kaso ay yung kaso ng Arnold versus Nazareno Mhm. na 1950 case. Kinakailangan may paliwanag niyo sa ating mamamayan. Mhm. Yung 1950 case na yon na sinabing continuing body ang Senate, ang prevailing constitution natin doon, 1935 Constitution. Mhm. Ang ibig sabihin niyan, 24 na senador, yung ikatlong bahagi niyan o 8 ay binoboto natin every 2 years. Mhm. Ibig sabihin, ang palaging natitira doon, 16 majority. Yes, oo. Kaya pwede nilang ipagpatuloy ang gawain nila dahil merong majority kahit anong panahon. Ngayon ay kalahati. 12. Kalahati. Kalahati Walang ngayon ang quorum. ini-elect natin every 3 years. Ibig sabihin 50%. Mhm. Walang quorum. Kasi ang quorum mga kapuso 50+1. Kaya nga ayaw kasi nilang ipaliwanag yun. Hindi ko malaman kung napakasimple lang naman nun, hindi nila kayang intindihin. So, Senator, Pinipilit nilang continuing. kung halimbawa, Noon, Oo. pero ngayon hindi. Okay. So kung halimbawa, magsabi niyo magkaroon ng milagro, bumaligtad ang Korte Suprema, magiging prejudicial question pa pala ito kung pwedeng tumawid o hindi. Yes, ma'am. Oh. Magiging issue pa yan. Aba, so mahaba pa pala ito. Mhm. Ayoko na lang kasing banggitin yun kasi mako-complicate na naman. Yun lang kasing argumento ko. Mapapansin ninyo, wala man lang isa sa kanila na tumayo Mhm. na kontrahin yung mga sinabi ko. Wala pong kumontra eh. Sinabi ko puro mali ang ginawa ng House of Representatives. Mhm. Inisa-isa ko lahat ang pagkakamali. Wala man lang tumayo na sabihin, mali ka naman dyan. Mhm. Ganito ang ginawa nga. Wala eh. Okay. Kaya nga ang paghalimbawa ko na lang, Joel, Weng, Mhm. para madaling maunawaan ng mga kababayan natin, ang niluto niyong kanin, hilaw eh. Mhm. Mhm. O Okay. ipipilit mong kainin naman sa Diyos ko naman, hilaw na. Paano mo naman kakainin yan? Isasangan. Gawin na lang nating maganda ka. O iluto niyong mabuti. Tapos Apo. magkikita-kita rin naman tayo. Oo. Tsaka natin pag-usapan. Ito lang, Ba't Senador. pinipilit?
Senador, ito lang, buti napapayag po kayo na palitan yung wording from dismiss to archive. Ba't kaya napapayag, Senador? Hindi kasi naging masyado silang technical, hindi nga naman makita yung motion to dismiss. Alam niyo, maski naman sa karaniwang pangyayari, sa amin naman nakadirekta talaga yung order ng Supreme Court. Sabi niya, this is immediately executory. Sino bang ahensya ng gobyerno ang pinatutungkulan nun ng desisyon na yun? Kami na lang eh. Hindi niya naman ibibigay sa House of Representatives yun. Correct. Oh. Kaya pwedeng i-dismiss na lang namin kung hindi sila masyadong magiging legalist o kaya technical. Kaya lang sinasabi na wala namang motion. Sige, para lang, huwag na tayo magtalo-talo sa bawat tumaba ng umaba ito. O kung ano man ang gusto ninyo na salita na magiging consistent na rin doon sa desisyon ng Korte Suprema na ito ay bigyan na natin ng closure sapagkat dineklara nilang unconstitutional, void ab initio, violative of due process. Aanhin mo ang isang bagay na tinuringan ng Korte Suprema na wala namang kabuhay-buhay. Okay. O sige. Ito lang, nakikita niyo ba, Senator Marcoleta, na pwede pang the same complaint may pag-asa pa itong umusad sa February 2026? After the one-year bar Yes. rule. Nasa sa kanila yun, Weng. Basta iluto lang nilang mabuti yung kanin, katanggap-tanggap, hindi hilaw. Yun lang naman eh. Ba't hindi sila meron pa silang 6 months bago mag-February 2026. Di ganda na nila yung luto. Dagdagan nila ng siguro tubig kasi kulang sa tubig eh. O kulang sa paapoy, halimbawa. O kaya isangag. Kasi pagka hilaw po yung kanin, pwede naman daw po isangag. Hilaw pa rin. Hindi, Hilaw alam pa mo, rin. kung hilaw talaga pag sinangag mo, medyo lalong titigas Ganun ba yun? Joel eh. Kasi madudurog. Oo. Pero Senator, may punto kayo doon na halimbawa, nakakuha nga ng sapat na numero, hindi na kailangan idaan sa Committee on Justice. Yung punto na kailangan may personal knowledge yung mga pumipirmang kongresista doon sa laman ng complaint. Isipin mo, yun nga yung hiningi ng Korte Suprema. Alalahanin po ninyo na 11 impormasyon ang hiningi ng Korte Suprema mula sa kanila. Ang pinaka-importante doon yung 4. Ayaw nilang ibigay. Mistulang sinabi nila sa Korte Suprema, wala kayong pakialam dito. Amin ito. Alam mo kung ano yun? Tinatanong lang ng Korte Suprema, sino pong komite o sinong opisina ang gumawa nito? Yung articles of impeachment. Yung buong impeachment, constituting the articles of impeachment. Ba't naman ayaw mo na masabihin sa kanila? Masama ba yung ang gumawa po nito ay yung pong mga waiters po sa South Lounge ng House of Representatives? Di ba? Yung pong opisina na Secretary General po, tumira niyan. Di ba? Okay. Ito lang, Senator Marcoleta, kasi maraming nagsasabi, may mga mali doon sa naging desisyon Basehan. ng Korte Suprema dahil nagdagdag daw sila ng mga Weng, nagdagdag sila ng mga alituntunin na hindi naman daw tinatakda sa saligang batas Pito sa daw yun. issue ng impeachment, Senador. Anong masasabi niyo po doon? Alam mo, tinulungan na lang sila ng Korte Suprema kung paano ang paglalatag, kung paano ang pagluluto ng kanin na hindi hilaw eh. Kasi nga puro hilaw nga ang ginawa, isip-isipin mo naman, nakalagay nga sa rules namin, kapag ka natanggap na ng Secretary General, immediately i-repair mo na sa opisina ni Speaker. Akalain mo inamin nila, ni-repair nila simultaneously, mahigit 2 buwan. Immediate ba yun? Pagkatapos sabi, i-include mo doon sa order of business within 10 session days. Binilang nila kunwari 10 session days, pero sa katotohanan, 11th session day yun, Joel. At saka hindi talaga nakalagay sa order of business. Meron akong kopya eh. Inaamon ko nga silang lahat. Kung talaga namang matibay-tibay ay mga senador na ngak-ngak ng ngak. Ba't di na tinignan yung order of business kung nandun? Para kontrahin nila ako. Senator Marcoleta, sabi mo wala sa order of business. Eto edi para makita natin kung ito ang pinagsasabi ng Solicitor General. At ang pangatlo, i-repair mo kanya sa Committee on Justice kahit na 1/3 pa ang pumirma. Ni-repair pa? Hindi. Senator,
bakit nila sasabihin ngayon na mali ang Korte Suprema? Sila nga ang mali eh. Senator, meron pong nasa kami na ulit ng Supreme Court ang bola nito dahil do sa MR. Pabor ba kayo kung halimbawa, dahil sa mga panawagan po na magkaroon ng oral argument sa issue ito para maging malinaw ba ang discussion? Sino nananawagan? Si Christian Monsod. Kailangan daw po na magkaroon ng oral argument para mas malinaw yung takbo ng discussion sa Korte Suprema. Anong lilinawin mo doon? Maling-mali nga. Maling-mali na nga ang ginawa ng House of Representatives, hindi sinunod ang sariling tuntunin, kinakailangan mag-oral argument pa yun. Napakasimple naman eh. Wala ngang isa mang kumontra sa lahat ng pagkakamali, sa lahat ng violations ng House of Representatives na inisa-isa kong i-point out. Ito ang pinakasimple. Walang verification yung complaint. Alam mo sa rules namin, pag walang verification, it will be considered as a mere scrap of paper. Doon lang patay na yung impeachment complaint. Eh. Okay. Walang kumontra kahit isa. Nakita nila talagang walang verification. Eh. Okay. Sige, hanap pa tayo na ibang pagkakataon, Senator, na malawig na mapag-usapan po ito. But in the meantime, salamat sa oras po ninyo. Ha? Thank you, Salamat sir. din.